Bakit nga ba naglabas ang bagong banknotes ang Bangko Sentral? Alam po nyo, napapaligiran ako ng mga pera para lang ipakita sa inyo, ito po ang tradisyonal na 1,000, at ito po ang polymer. Ang polymer po parang plastic. Sasabihin mo, anong value niyan? Mas maganda ho ngayon kolektahin ang coins. Mas may value. Ito papel, ito plastic. Okay. Bakit po napakahalaga pag-usapan ito? Unang-una, ito po ang 1,000, ang unang polymer banknote ng Pilipinas. Okay. Sino nakapirma dito? Si Marcos Jr. Hindi, nagpalit na ho ito. Kasi dati ito si Con unang labas ho nito si PRRD. Tapos ang bawat presidente, syempre, ang gusto nila, nakapirma sila dyan. Ito si Roa Duterte. Okay, so, bakit po mahalaga ito? Ito expensive. Pero madumi ba? Ito, hindi. Mahal. Mahirap duplicate, no? Because of the security features. Pero hindi lang po yan ang pinag-uusapan. Dahil ito, meron silang heroes natin, dating Pangulo, importanteng tao. Yung ngayon, puros mga flora and fauna, no? Ito, Philippine Eagle, tapos nasa likod, yung mapa ng Pilipinas, tapos yung Pearl of the Orient. Ito, ganun rin naman po, no? Ang Tubataha Reef, no? Makikita nyo pareho. Nag-iiba lamang sa harap. Maganda ba yun? Less political? Mas maiintindihan at mapapag-usapan? Ewan ko kung pinag-uusapan ng tao kung ano yung picture na nandyan. Ang mahalaga sa kanila, meron silang ilang 1,000 bills, no? Ito po yung 50, may bago na palang 50, again, wala na po ang, sino ba dito? Si Quezon. Si Sergio Osmeña. Ngayon ho, ano ba ito? Tigre na. Tigre na ho. Yan, nandito dito, no? Maganda. Ito yata yung pusa na tigre. Hindi ko humabasa yung note. Pero ito na po siya. At sa likod, mukhang isda sa taal. Ito ho, yung... So makikita nyo, nag-e-evolve. Masama ba yan o mabuti? Yung iba po, ang punto nila, yun daw ang pamamaraan para maalis ang mga Aquino sa Bill of Tender. Hindi naman po siguro yun ang dahilan. Pero kailangan kang gumawa ng isang policy na aalsin mo ba yung mga tao at flora and fauna? Dapat bang papel na sinasabi nga made of abaca o yung polymer na imported at foreign technology? So, ang mahalaga po dyan, pag tiningnan nyo ho, dahil dun sa COA report ng December 2 na sinasabi, ang BSP spent 6 billion on foreign suppliers to cover the cost of production and the material used for the new plastic banknotes. No? Medyo mahal. Pero ang sinasabi ng BSP may practical benefits. Ang una, enhanced resistance to counterfeiting. Napakahirap pong dayain ito Pag isinilip mo, may plastic-plastic dito. Pag tinignan nyo closely, iba-iba. Minsan may shade yung seal ng Pilipinas, minsan may shade yung logo ng Bangko Sentral, no? So, enhanced resistance to counterfeiting, improved durability, meaning ito po madaling masira. Pag namalengke ka, basa ang kamay mo, minsan tinutuyo mo. Ito hindi po. Kasi plastic, no? So, improved durability. At siguro po yung health considerations. Kasi po ito, nung COVID, di ba? Kaya na-implement yung mga terminal payment na walang cash na dala para hindi maka-distribute o kumalat yung germs. Kaya tumigil po tayo ng
cash, no? In fact, ang ibang bansa cashless na, palm card na. Tayo sa Pilipinas, siguro mag-e-evolve rin po tayo doon dahil napapanahon po na cashless society tayo para talagang gumana yung sistema ng credit sa lahat, no? May debate po sa design dahil hindi daw po na consult ang National Historical Commission of the Philippines. Masyado daw pong exclusive ang decision-making process dito. Tapos, of course po, nag-register ng opposition ang ATOM na yan po ang dating head niyan ay kapatid ng Ninoy Aquino na si Butch Aquino at sinabi na wag naman daw pong paltan ang images, ang imahe ng ating mga heroes at paltan ng mga local wildlife, no? Sinabi nga nila diyan for more than 2 decades, no? Ang pamilya Marcos has been hard at work trying to rewrite history and erase from our collective memory the heroes who bravely fought for our freedom. Meron naman pong katotohanan yon kasi alam mo pag ito educational kasi ang mga bata sasabihin sino nga ba yung gilang yan, meron ba tayo sa Pilipinas, educational, pero yung pong muka at imahe ng mga Aquino, lalo na sa isang 500 bill, parte po yun ng kasaysayan natin eh. Siguro pwedeng magkaroon ng consensus, may enough na iba na lang na bill at wag nang pilitin yun. Pero nandito na po at mukhang itutuloy-tuloy na ito. Now, ang cost of production po, very prohibitive. Meron pong ilang kumpanya, isang British, isang Sueso, isang German ang naging contractors para dito sa polymer. Ang total cost po niyan ay 5.95 billion or almost 6 billion for the entire project, no? Ano po ang kagandahan nito? Ito daw pong polymer hindi nyo parating pinapaltan, no? Kasi ito madaling masira. So pag nasira, ma-demonetize, magpiprint uli sila ng bago. Yun po cost. In the long term, may additional cost. So parang lumalabas 6 times more expensive ito kisa dito. Kasi ito 6 times ang term na bago masira, no? Ang length of time bago masira. So kung titingnan po ninyo, napaka-importante na makita natin yung cost implication ng ganito. Pero kung kayo'y nagta-travel, no, sa ASEAN, ay karamihan po polymer na. Abroad, European, karamihan po polymer. Yung iba pa nga po, hindi ganitong kahaba, parang mas maiksi. Para mas cheaper ang cost of production kasi pag ganitong kahaba talagang imagine niyo yung plate para dito. So this is plastic. So if it is plastic, this is paper. For the environmentalists, probably this one may not be to their liking, but plastic, pwede po itong renewable plastic, no? Pero hindi na ako papasok doon. So, ito lang po yung pinag-uusapan natin. Mahalaga bang paltan? At mahalaga bang isatabi ang mga mukha ng ating mga leaders at ating mga heroes at lagyan ng flora or fauna as the motif of our banknotes, no? Kung titingnan po natin ito po ba, when was the last time na paltan? Ito po ba mas tatagal? So lumalabas mas matagal ito, no? But the cost implication is very high. But in the long term, ang sinasabi ng mga may alam, ito daw po is very good. Kumbaga na-recover mo na yung gastos mo, siguro mga 3 times. Kasi hindi ka magpiprint katulad nito. So, alam po nyo, ang mali lang doon sa proseso, hindi nasangguni ang lahat. Nagulat na lamang ho tayo, gumising tayo, ay may polymer na, ay wala na si Ninoy at si Cory. Kuminsan po, alam nyo, pitik rin sa isip ng Pilipino pag nakita nila ang kanilang mga heroes.
no? Ito wala ho tayong attachment. Ang attachment natin dito dun sa design at saka sa texture. Kaya yung iba mas gusto polymer. Pero yung iba na malaking bagay na andun ang mga presidente, ang mga importanteng tao sa ating kasaysayan, katulad nito, si Vicente Lim, si Jose Abad Santos. Napakahalaga po yun. Sino ito? Narsalina Lim? Escoda. Napakahalaga po yun para natin matandaan rin ang ating kasaysayan na tuwi tayo naglalabas ng pera mula sa ating kwarta moneda. Naaalala natin sila. Sa pagpapalit, siguro educational yon. Matatandaan natin yung flora and fauna ng Pilipinas. Mas yayabong in a different direction. Pero itong mga tao, naglaan ng buhay nila para sa ating kasaysayan. So, uulitin ko po, kayo na ang mag-judge niyan at ito'y ginagamit na sa ating komunidad. Sana lamang po maintindihan nyo ang tao at ang flora and fauna in the hope na yumabong rin ang ating kasarinlan. So, ito po si Malutikia ng Maltik. Like, follow, and share. At dun po sa may interest pa sa